Mga kapatid, bagong kasama natin sa New Hope, Alan, di ba? Manny, oh sorry, Manny pala, Alan ang Alan. Yung isa pala yun, yung isa. Si Manny, na-meet ko na siya. Matagal na siyang truck driver, citizen na siya. So yan, papunta ka ng Grand Prairie, Alberta. So, bali siya, si Manny, ako, si Richard, tsaka si Sherwin. Apat na kaming Pilipino rito. Ingat, pre, sa biyahe. Ha? Kita-kita tayo. Happy New Year, ha? God bless. Ingat. Good morning mga kapatid. Happy New Year! Happy New Year! Ito ang aking first run ngayong January, para sa taong January 2025. So, kamusta kayo mga kapatid? Kamusta ang inyong celebration ng Christmas at New Year? Kamusta kayo? So, nagbabalik na tayo. Pero palpak ang naglagay nito. Kaya no, hindi maalis. Hinarangan niya. So, ayan ang ating truck. Kanina, nung dumating ako, ayaw niya mag-start. Kasi 10 days siya na nakatenga sa lamig. So, hindi siya nag-start. So, kumuha ako ng booster. Hindi ko na naipakita kanina dahil sobrang nilalamig ako. So, ayan. Lagay lang natin to, baka kailangan natin, no? So, step deck ang dala-dala natin ngayon, ano? Step deck. Ayan, makita nyo. Ewan ko, siguro merong pick up doon na ang kailangan is step deck. Kaya, step deck, no? Inilipat kasi nila tong load na to galing yan sa regular deck. So, okay. So, magpi-pre-trip lang tayo, no? Para ma-sure natin na kondisyon ng ating sabagay. Itong trailer na to, kakatapos ng safety niyan. So, walang problema yan, sigurado. Pero, ganun pa man, kailangan natin mag-pre-trip, mga kapatid, ano? So, anong nangyari? Nalaglag yung martilyo ko. So, pagka winter, frozen talaga lahat. Pati nga yung gulong nito, frozen. Buti na lang, pwede mong ilagay sa all-wheel drive yan. Mapipwersa talaga yung frozen brake niya na matanggal. Ano? So, I don't know kung ano to. I think ano ko disc brake. Hindi ko alam tumingin, no? Pero I think disc brake to Yun lang ang alam ko pero hindi ako sigurado. Alamin ko ayan. So, malakas na malakas tayo ngayon kasi nakapagpahinga tayo ng 10 araw. 10 araw tayo nagpahinga, mga kapatid. 10 araw tayo nagpahinga sa Calgary, sa anak ko. Doon ako nagbakasyon. So naglagay na ako ng mga chains, kasi maalala nyo, yung last na biyahe ko is crash cars. Gumamit ako ng chain. So pagod ako ang aga-aga. Nilagyan ko yan ng chain kanina. And kaya medyo pagod tayo, mga kapatid, So i-check natin yung ilaw. Gawin nating automatic. Yan. So we make sure
ganun pa rin, 2025 na, no? Dapat mas medyo maingat tayo. Papunta tayong British Columbia, no? Langley. Na-i-video ko na rin yan, yung biyahe ko na yan. Papuntang Langley, British Columbia. Just 45 minutes away sa Vancouver. So, dyan ang biyahe natin, mga kapatid, ano? Lahat matigas. So, mountain tayo. May dala-dala tayong chain. May extra washer fluid tayo. Meron tayong diesel conditioner. Tsaka 911. Just in case na mag-frozen brake tayo, no? I'm hoping and praying na ang daan sa Coquihalla Mountain maganda lang. Sana ganito sunny, wala sanang snow, no? Pero we should expect the worst. Kada biyahe, you expect the worst para hindi ka ma-disappoint at mas mahaba ang pasensya mo, no? Lagi mong iniisip na merong mangyayaring kailangan mo ng atensyon na malupit at larong pag-iisip, ano, lalo na pag nagmamaneho ka, kasi napaka-importante niyan. Supply natin ng hangin and let's see kung ang mga airbag is bag kakarga ng hangin. Okay. So, yan ang mga ilaw, naka-automatic test yan. Okay. Yan. Okay. Hindi pa yata naka-open. Saan kaya ang switch nito? Ito pala. So, supplyin natin. Hindi, meron na pala. Tama na pala yun. Dump, suspension dump. Suspension feel. Ayan ang feel niya. Hindi nyo nakikita, no? Ayan. So, okay na yan. Focusin din to. Hindi mo mailak. Yung rubber niya tumigas. So, yung mga rubber na yan, no? Pag sobrang lamig, frozen lahat yan. Ano, frozen. Mag-untrap na naman tayo, mga kapatid, no? So, hub oil, walang leak, no? Gulong matigas, no? So, lahat ng ilaw gumagana, brake light perfect. So, kailangan natin picture nito, plate number, dating gawin, di ba? Mga kapatid, lagi natin ginagawa yan. So, sa mga kapatid nating nanonood, ano, mahahasa na kayo kasi lagi kayo nakakasama ko sa pagpi-pre-trip, no? Hopefully walang papagaspas dito, no? So kinuha ko na rin yung plate number para sa record natin maya-maya. Ayan. Ayan. Nag-fill na yung mga ano. Kita nyo yung clearance yan, yan lang ang clearance. So pagka hindi mo nahanginan yan, sasayad yan. Hangga dito yan, natatama dito yan, and then sira yung gulong. So hub oil, make sure walang tagas or else kakalas yung mga gulong na yan. Hindi mo mamamalayan yan kung may nangyayari dito sa likod, kung may na-flat na isa sa loob, hindi mo alam yan eh. Hindi mo talaga malalaman, sa totoo lang.
kapag nagdadrive ka tapos mayroong na-flat dyan sa likod, hindi mo malalaman yan. Doon sa first company ko nangyari na yun, halos kumalas na yung gulong. Kung hindi kami umihi, wala, hindi namin malalaman na flat yung isang gulong nasa loob. Okay, I think we're good, ano? Muli mga kapatid, samahan nyo ako sa panibagong biyahe ng buhay ngayong 2025, ano? January, first trip natin, British Columbia, Langley. Mga kapatid, bagong kasama natin sa New Hope, Alan, di ba? Manny, oh sorry, Manny pala, Alan ang Alan. Yung isa pala yon, yung isa. Si Manny, oo, na-meet ko na siya. Matagal na siyang truck driver, citizen na siya. So yan, papunta ka ng Grand Prairie, Alberta. So, bali siya, si Manny, ako, si Richard, tsaka si Sherwin. 4 na kaming Pilipino rito. Ingat pre, sa biyahe, ha? Kita-kita tayo. Happy New Year, ha? God bless, ingat. So yun mga kapatid, ano? Isang kasamahan natin na truck driver din, ano? Bago. City driver siya dito sa Winnipeg, then nag-decide siya na maglo-long haul na siya. So isa sa mga kasamahan nating bago rito. And meron tayong darating na isang driver. Galing siya ng isang trucking company, ano? Isang malaking trucking company na kung saan maraming Pilipino. Dahil lilipat na siya dito sa Winnipeg, dito siya na-employ sa New Hope. So 4 na kaming Pilipino, masaya, dumadami na kami. So kita-kita tayo maya-maya lang mga kapatid sa kalsada. Isang magandang umaga uli, ano? Bati ako ng bati ng umaga. Napaka-hyper ko ngayon dahil masaya ako dahil naging maayos ang pagpasok ng taong 2025. Natutuwa ako, na-meet ko ang ating mga idol, no, sa trucking, ano, mga boss natin, ano, na matagal ng truck driver dito at vlogger dito sa Canada, si Boss Marco, no, si Pinoy Trucker, at si Ryan, si manlalakbay biyahero, and also JMZ, ano, channel, JMC something, di ko na maalala yung eksakto, pero later on ipopost ko yung link. Please like and subscribe sa kanilang channel, ano. Content creator din sila about buhay-buhay ng isang couple na may anak dito sa Canada, no. So subscribe kayo sa kanilang channel, ano, kung gusto nyong malaman kung anong paano mamuhay dito ang isang merong pamilya, no, na may maliit na anak at mag-asawa na parehas na nagtatrabaho dito sa Canada. So ito ang kauna-unahang biyahe natin sa taong 2025. I hope maging maayos, maging safe, ano, at dire-diretso lang at walang aberya sa lahat ng ating dadaanan, ano. Yan ang lagi kong dasal, na sa lahat ng aking dadaanan, maging safe ako at yung mga makakasabay ko sa kalsada, na walang sino man ang masasaktan, ano, or mapipinsala ang mga ari-arian, ano. Good health, ano. Sana kahit hindi masyado malaki ang kita, basta sure na maganda ang kalusugan, ano. Health is wealth na rin, di ba? So mas gusto ko na healthy ako, hindi ako magkakasakit, ano, walang anumang aksidente, no, or injury na pwedeng mangyari while performing ang aking duty sa aking trabaho. At yan din ang wish ko sa inyo mga kapatid, ano, na maging safe kayo, masagana ang pagpasok ng 2020, puno ng pagmamahalan, ano, at respeto sa ating mga kapamilya, kapwa, kaibigan at kapwa-tao, no? At patuloy nyo po akong samahan
sa biyahe ng buhay ngayong 2025. Tuloy-tuloy po ang ating biyahe. At isasama ko rin sa vlog na ito yung munting gathering namin, meet up ng ilang mga kasamahan natin sa pagbablog at sa tracking rin, mga kaibigan natin at yung kanilang pamilya, At meron tayong isang truck driver din, Mike ang pangalan niya. Shout out sa iyo, kaibigan, kapatid, bale tourist din siya. Nandito siya ngayon sa Canada. Meron siyang anak dito na nurse, So okay lang, walang problema sa kanya. Meron na siyang lisensya na class 1. Ang problema niya nga lamang naghahanap pa siya ng employer na magbibigay sa kanya ng LMIA, para makapag mapalitan niya yung kanyang visa from tourist to work permit. Parang yung kagaya sa akin, from tourist to work permit. So abangan nyo yan, mga kapatid, makikipag-communicate ako kay kapatid na Mike, at from time to time tatanungin ko siya kung ano ang progress ng kanyang paghahanap ng employer. At kagaya ng nasabi ko kanina, ang ating load ay papunta sa British Columbia. Alam nyo naman, ang British Columbia, may mga matataas na part, lalong-lalo na dyan sa Coquihalla, may mountain dyan, So ingat tayo sa biyahe, samahan nyo ko. I hope na sunny para makita nyo kung gaano kaganda ang British Columbia ngayong winter time, may nakita na kayong mga video ko na winter, pero hindi lahat. Pero ngayon for sure nakocoveran na ng snow ang British Columbia. So ito ang ating unang biyahe sa 2025. Wish ko rin sa mga kasamaan kong truck driver, sa mga kaibigan natin, na safe kami palagi sa kalsada, lagi naming iniisip ang aming kaligtasan ng mga kasabay namin sa kalsada, at good health para sa amin, dahil hindi biro itong trabaho na to. At patuloy kayong sumubaybay, mga kapatid, sa mga hindi pa nakasubscribe na nanonood sa ating mga videos, please subscribe. Kung hindi naman nyo makayanang mag-subscribe, kahit mag-like lamang po, kasi yung like na yan, yan na lang po yung konsuelo namin, para nang sa ganon makita ni YouTube na maraming nagla-like sa mga videos natin, para i-suggest nila yung mga content natin dun pa sa mga ibang kapatid natin na nagnanais na makapanood, naghahanap ng impormasyon about buhay dito sa Canada, especially buhay ng isang Pinoy truck driver dito sa Northern Hemisphere. So, sama-sama tayo ngayong bagong taon. Happy New Year po uli, at God bless sa ating lahat. Isang magandang araw, Manibelang Pinoy po. Isang magandang hapon, mga kapatid. I've been driving for more than 5 hours na, Oh, ayan, nakita nyo itong isa na to. Ayan, nakatulog yan. Kasi hindi naman madulas ang kalsada eh. Nakatulog yan, and then napunta siya dun sa ditch, di ba? Kasi kaya ako nag-start mag-video, nararamdaman ko yung maaring naramdaman nun nung pumunta sa ditch na yun, inaantok ako, sa totoo lang. Kanina pa nung tumatama tong araw na to, sa ito, nasa left side ko, papunta akong west, maya-maya lang nasa mukha ko na yan. Hopefully matakpan siya kaagad ng ulap. Ayun, more than 5 hours na ako nagda-drive, approaching Regina na ako, Indian Head na ito eh. And then 30 kilometers more Regina na, sa Saskatchewan. So
So almost ano yun eh, 570 kilometers ang layo mula dun sa yard namin. Pipilitin kong makarating ng Medicine Hat tonight, ano? Para bukas at least makaabot ako ng Hope, British Columbia. Then mag-stop ako doon ng doon ako mag-stop ng gabi kung kakayanin ko, no? Kung magandang daan, no? Hopefully magandang kalsada, no? Ganito, maaraw, hindi nag-i-snow sa mountain, ano? Kasi kadalasan doon sa bundok, palaging nag-i-snow doon, ano? Yan sa part ng Golden, and then papunta doon sa Coquihalla Mountain, Coquihalla Highway, nag-i-snow. So sana kaya abutin ko, kayanin kong makarating ng Medicine Hat tonight, kahit hating gabi na, okay lang. Kasi Sabado ngayon, 4-lane highway, maganda ang kalsada, hindi kagaya sa Ontario, no, na 1-lane highway, ano, salubungan, nakakatakot mag-drive ng gabi doon at napakadulas ng kalsada doon dahil yung kalsada ng 1711 may malapit na lake, no, malaking lake na humahati sa US at Canada. So yung moisture doon, ano, halos ang kalsada doon palaging madulas, at ang pinakamasama is salubungan. Sa tingin ko, mas delikado yung highway dyan sa Ontario kaysa dito sa papuntang BC. Ang pangit lang dito sa BC, kapag hindi mo na manage yung speed mo dahil merong mga matatarik na kalsada, no, pagpalusong, hindi mo na manage ang speed mo, or nakatama ka ng black ice dyan, compact ice, masyado kang mabilis, then yeah, saan ang ending mo dyan? Sa ditch or sa gilid ng bundok, or babangga ka sa bundok, no, or sa lake ang bagsak mo. So ano lang, talagang pay attention, ano, kailangan talagang ang 5 senses mo, no, gising na gising, lalo na yung mata, no, nakatutok lagi yan sa kalsada at hawak mo lagi ang manibela at pinapakiramdaman mo ng gusto, ina-assess mong sitwasyon, ang kalsada, ang panahon, ang mga sasakyan na nasa gilid mo. Minsan ang nagkokos din ng aksidente, no, alam na alam ng mga kapatid nating truck driver yan, or kahit sinong driver, is yung kapwa mo driver na gumagamit ng kalsada. Dahil kapag minsan hindi sila ganun kumbaga responsable na gumamit ng kalsada, especially yung mga high-tech na yung mga sasakyan, ano, yung mga pickup truck dyan, SUV, no, they ang iniisip nila is since bago yung sasakyan nila, no, nandun lahat ang technology para labanan ang madulas na kalsada, no. Natutulungan sila ng technology na included dun sa sasakyan nila, like yung hill assist, ABS, traction control, collision mitigation, line departure, kung ano-ano pang technology ang nakakabit dun sa sasakyan, no. Lahat ng mga yan, mga kapatid, lahat ng mga technology na yan nakakabit sa iyong sasakyan, walang kwenta lahat yan sa madulas na kalsada, no. Kapag ang speed mo ay sobrang bilis for you to handle and manage yung pag-stop mo, pag sobrang bilis ka, walang kwenta lahat yung mga ano na yan, computer na yan, mga makabagong technology. Yung mga yan is makakatulong lang sa iyo bilang isang driver for convenience, pero nasa mga kamay mo pa rin, sa right judgment mo
sa pag-assess mo sa sitwasyon ng kalsada. Minsan may makikita ka diyang mga signboard na you drive according to condition. Yun ang tama, di ba? Mag-drive ka according to the condition of the road, of the weather, no? Of the vehicle na nakakasabay mo. Kaya napaka-importante ang 100% attention sa kalsada, sa equipment na dinadrive mo. Kasi ang kotse yan, pick-up, SUV, sports car, straight truck, bus, tractor trailer. Kaya yung mga napapanood ko sa TV, no, mga kapatid, no, na mga bagong technology, no, na kagaya ng Tesla, no, kahit lagyan mo lang ng ng address, idadrive ka lang ng kusa. Nakakatakot yung gusto nilang mangyari, yung mga dambuhalang truck na katulad nito, no. Ang gusto nila is maging unmanned, no. Kumbaga, nandiyan yung tao, yung truck ang mag-drive niya, mag-isa niya, no. I don't know na they already have the technology, para gawing autonomous, no. Yung mga truck, walang magmamaneho, ang magmamaneho na ng kusa yung truck, Siguro kung kagaya ng trend to, no, lalagyan ng sariling kalsada, no, may sariling kalsada, pwede pa siguro. Pero kung sa ganitong ordinaryong kalsada at meron siyang makakasabay na mga sasakyan na dinadrive pa rin ng mga tao, hindi siguro pwede, no. Pag na-invento na nila siguro yung isang parang traffic system, no, kung saan yung mga sasakyan mag-uusap-usap na, no, malayo pa sila, nag-uusap-usap na, no, baka pwede pa siguro, pero I don't think, no. Kaya nga yung yung mga sasakyan, mga iba't ibang brand ng sasakyan, competition yan, pasikatan, pagalingan ng technology. Pero I don't think na unahin muna nilang gawing autonomous yung mga kotse, Wag muna yung mga truck. Kasi nakakatakot. Kahit sino pang tanungin, mga kapatid, kahit kayo, tatanungin ko, papayagan nyo ba yung mga anak nyo, mga mahal nyo sa buhay, asawa nyo, mga magulang nyo, kaibigan, na mag-drive sa kalsada na ang katabi nila is truck na pinapatakbo ng computer, no? I don't think na uubra yun, no? Hindi pa dumating dun sa punto, but I think in the future pwedeng mangyari yan, Naalala ko nung high school ako, no? Walang cellphone, wala lahat. Itong mga technology na tinatamasa natin ngayon, nung high school kami, wala. As in, wala. Manliligaw ka nga kailangan mo pa magsulat, no? Magsulat. Ngayon, hindi. Text. Di ba? Call, text, video, lahat. Social media. No? After 30 years, napakalaking nag-evolve yung maraming technology na nag-boom, na nung high school ako, kung isip-isipin ko, hindi ko lubos maisip na magiging ganito after 30 years. We don't know what will happen after another 30 years, Maaring wala na ako dito, Wala na yung iba sa atin dito. Yan, hindi natin alam kung anong pwede na o kung ano na ang kalagayan ng transportation sa panahon na yun, Pero malaki na talaga ang naging evolution ng technology. Grabe, no? O yan, nawala yung antok ko. Kaya sabi ko nga kanina, magdaldal nga ako. Kasi inaantok na ako. Yung pagkasakto ng pag-video ko, may nakita ko nga, na isang sasakyan nasa ditch. Nakatulog yon, I'm sure, or nag-cellphone. Dalawa lang yan. Distracted yon. Kasi hindi naman madulas ang kalsada Walang snow ang kalsada. Paano ka mapupunta dyan sa ditch? It's either
na-distract ka, nag-cellphone ka, or kung ano man ang ginawa mo sa loob ng sasakyan, or inantok ka, nakatulog ka, kaya dumiretso ka dyan sa ditch. Yan. And you know, mga kapatid, ano, dito napansin ko, no, sa mga kalsada nila, yung ditch, ano, yung kanal, talagang may angle yan. Kung makita nyo, ganyan, no, pa ganyan siya. Nakakatulong yan para i-stop ang anumang sasakyan na mawawala dito sa kalsada. Like pag napunta ako dyan, malaki ang chance na mai-stuck na ako dyan. Hindi na ako mapupunta dun sa kabilang kalsada. Kasi malambot yan. Malambot. Pero ngayong winter, medyo tumigas yan. Pero pagka spring na, summer, fall, yung mga yan, may mga damo at malambot yung lupa na yan. Babaon ka dyan. Ano? Isang design yan para sa safety na rin, ano, ng mga gumagamit ng kalsada. Pero syempre ayaw nating mapunta dyan kasi masasama sa record natin yan. At since ito ang ating hanap buhay, kailangan yung lisensya natin, inaalagaan natin, kailangan walang dungis yan, ano. Kasi kapag ka nag-decide ka na lumipat ng ibang kumpanya at nasa record mo yan na may mga violations ka, napunta ka sa ditch, nakabangga ka, medyo alanganin ka na matanggap sa trabaho. Yun ang mahirap kapag ka naging truck driver na kayo dito, mga kapatid, ano. So mga nagpaplano na papunta na rito, once na nakuha nyo yung lisensya ninyo as a truck driver, pakaingatan nyo na madungisan, ano. Keep it clean, sabi nila. Ba yan? So yun, alas 4 na ng hapon, eksakto, alas 4 yan, no? Regina is 52 kilometers, no? Siguro pag sapit ko ron, medyo didilim na yan, ano, padilim na. Pero hindi na kagaya dati na nung November, December, ano, na ganitong oras, alas 4, wala, madilim na talaga. So, pag natapos tong January, no, nag-February na, wow, medyo natatanaw-tanaw ko na palapit ng spring, and then matatapos din ang dreaded winter na to, no. Napakahirap ng winter. Yung sa mga hindi pa nakaranas ng snow, no, sa una, makakakuha ng makikita kayo ng snow, makakaranas kayo, pero once na palaging yun ang na-experience ang snow, aayawan nyo na yan. Magiging magiging pinaka ayaw nyo na season ang winter. So yun lang, mga kapatid, ano, tuloy-tuloy tayo ng biyahe. Medyo meron kaming bagong fuel card pala, no, ESO. Sa dati yung company, yan ang fuel card namin. While inside Canada, sabi ng company namin, sa ESO daw kami at Petro Pass, no, mag-fuel. Siguro nakakuha sila doon ng mas mababang presyo ng fuel namin, ano. Kaya yung aming Flying J is sa US na lang namin muna gagamitin for the meantime. So ESO ngayon ang hahanapin natin. So yan, meron ditong ESO nakalagay, 27 kilometers, pero marami pa akong fuel, okay lang yan. So hindi ko pa muna kailangan mag-fuel. Pero syempre, sa Flying J pa rin tayo mag-i-stop para mag-shower. Although yung ESO meron yan, kaso maliit yan na mga gasoline station, at hindi ganun kalinis, ano. Hindi lahat malinis yung kanilang facility, hindi kagaya ng Flying J and Pilot, ano, at yung Loves. So yan, tuloy-tuloy lang ang biyahe natin. Kita-kita tayo mamaya kung saan man ako mag-stop. Kung may makita man akong interesting sa ating biyahe na pwede kong idaldal sa inyo, no, ikwento. At meron akong maisip na pwedeng sabihin din, bubuksan natin ang ating camera para ipakita ang nakikita ko
sa while na biyahe at para makita nyo rin, and then magdadaldal na lang ako sa background. So yun lamang po, mga kapatid, mga brother, ano, tuloy-tuloy lang ang ating biyahe. Samahan nyo ako hanggang sa ma-deliver ito at makabalik tayo uli ng Winnipeg. Magandang hapon po. Good evening mga kapatid, ano. Eksakto 8:40 ng gabi. Biglang merong nadaanan kami na ganito, kalakas ang snow. Ayan, ano. So nagbagal na ako, 55 na lang ang takbo ko, kph. So medyo delikado din to, kaya alalay na rin tayo, no. So sana dito lang yan, ano, bukas dun sa mountain sana walang ganito, kasi pag may mga ganyan, ako baka kailangan mag-chain. Yun ang medyo mahirap, matrabaho ang mag-chain. Tinignan ko naman sa mapa, no. Ayan, makikita nyo yan, kaunti lang. Maya-maya yan, ayan. Makikita nyo to. Nandiyan kami sa kulay blue na yan, no? Pag nalampasan na yan, malinis na uli ang daan. Dito lang sa area na to, merong kasalukuyan na matinding snow, ano? And wala ang mga tagalinis, no, ng kalsada, no. Wala sila, nowhere to be found, no. Dapat nandito sila. Kaya, no, yung sa kaliwa makapal na yan, eh. So ibig sabihin, maaaring hanggang kanina pang umaga yan, meron na yan, pero walang naglilinis, no. Sa US di mo makikita ganyan. Not unless sa secondary road. Pero major highway, ito, Trans-Canada 1. Major, ano to, highway. Parang interstate kung kumpara sa US. Itong Trans-Canada na to. Pero makikita nyo, parang kalsada ng secondary, no? Wala naglilinis. Yeah. Ngayon, pagka meron na dyan aksidente, nagtamblingan, may namatay, tsaka nila lilinisin yan. Yun ang nakita kong pagkakaiba ng kalsada ng US at ng Canada, no? Dapat nga mas nililinis dito, dahil ito lang yung halos pinaka-major highway, no? Pero kung makikita nyo yan, 1 lane na lang tong 4 lane na to, tong 2 lane na to, westbound, parang naging 1 lane na lang, dahil yung kabila punong-puno ng snow. Pag pumunta ka dyan, baka tumambling ka lang, What? Diba? So yun ang isang hindi maganda. Ewan natin kung nasan ngayon yung mga dapat naglilinis niyan, kasi makapal na yun, sobrang kapal na. Malakas yung hangin, kaya yung snow na nanggagaling doon sa field dyan, no, binubuga ng hangin papunta rito sa kalsada, kaya ganyan. So malamang iniisip ng mga maglilinis niyan, babalik din yan kasi malakas ang hangin. So hintayin na lang natin mawalang hangin, tsaka natin lilinisin. Magtiyaga na lang kami na dumadaan sa kalsada, no. Mahal-mahal ng tax dito sa Canada, pero ganyan ang makikita nyo. Diba? So yan, nawawala na yung snow. Ayan, nandito pa tayo sa kasulukuyan sa dark blue-green na yan. Pagka nalampasan na natin yan, malit lang yan actually, pagka yan, ginanyan mo. So ang pinagtataka ko rin naman dito sa sinusundan ko, sobrang bagal niya. Wala nang 50 yung takbo.
eh hindi naman na ganun. So overtaken ko na to kasi sobrang bagal eh, wala nang snow oh. Si kapatid na bison oh, eh talaga nag-iingat to si kapatid, pero wag naman yung less than 50, 110 to eh. Yung highway na to, kapag wala namang snow na yung dinadaanan mo talaga, eh wag naman ganon, di ba? 45 yung takbo niya, 45 kph. Pwede ka dito 80, ayan, 80, 90, pwede nga to kasi wala namang snow to eh. Dry yan, dry. Walang compact, no? Hindi naman siya compact eh. Ayan o, dry yan, dry. So I think malalampasan na natin kasi dito sa part na to, no? Ayan o, umina na yung ano, yung bulusok ng mga snow, ano? And yung kalsada eh papakiramdaman natin, ano? Madulas pa talaga. So tatakbo tayo 80, yan, kayang-kaya yan, yung 80, baga manageable yan, lalo pat hindi naman compact yung dinadaanan natin, no? Hindi compact snow. Yung 80 eh okay na okay yan. Ayan. Mga kotse wala ring ano, wala ring nagbabalak na mag-overtake. Tingnan natin ang ano, ang kung ano ang wind, kung gaano kalakas ang hangin, ano. Tingnan natin kung gaano kalakas ang hangin, kasi nararamdaman ko na malakas ang hangin, ano. Ayan. Mahina naman eh. Kasi yung hangin is 17 kph lang. 17 lang yan. 17 lang yan kph. So minus 10 degrees, no? So far walang lumalabas dito sa traction control ko na nagaano yung gulong ko, no? Although from time to time may nararamdaman ako na parang tinutulak ako ng hangin, pero mahina eh. I don't know kung accurate tong sa weather network, ano. Yan, ang bibilis ng mga yan. Yung mga yan, tumatakbo doon ng 100 plus yan. Yung nag-overtake na yan. So nasa ano lang tayo, flat area tayo, no. Flat ito, itong Saskatchewan, Manitoba, Saskatchewan hanggang Alberta. Pagdating na Alberta, medyo may mga ano na yan, hilly area, no. Pero itong Manitoba, Saskatchewan, flat, halos siya. So maintain tayo ng 80. Ang lalaruin natin 80, 90. Nagsisiguro lang din tayo. I think hindi accurate itong ano. Pero hindi eh. Kasi alam ko pag malakas ang hangin, humuhuni. Yung pagtama dito sa truck, yung hangin, may maririnig ka ng part ng truck mo na medyo humuhuni siya. Yung hangin, medyo humuhuni siya. Pero ito wala eh. Wala akong naririnig na huni na kahit ano. Nakalagay nga dito, ang gas niya is, ang gustiness is 17 kph. Mahina yan. Nasubukan ko ng 75. Yung gustiness niya 75 kph. Eh pag sa US pa, meron pang 100 dyan.
Pero ang nasubukan ko na, I think 80 plus. At humuhuni talaga. May part ng truck mo, maririnig mo, humuhuni yung hangin. So, nasa 90 na tayo. Still, okay naman. No? So, ganun ang ginagawa ko. Pinapakiramdaman ko kung magre-react ba yung mga sensor ng truck, ano? Lalo na yung traction control niya, no? Lalabas kasi dito yan. Yung mga nakakabit na sensor dito sa gulong ng truck, no? To monitor kung nag-i-skid ba yung ano mo, gulong mo, no? Kung naglalak ba yung brakes mo, napaka-sensitive niya. Kaya makikita mo rito, pagka may lumalabas-labas na sign dito sa dashboard, ibig sabihin, madumudulas na yung kalsada, and that's the time na talagang kailangan mong mag-slow down. Pero so far, wala. Pero huwag tayong magtitiwala, di ba? Lagi pa rin mangunguna yung judgment natin, ano? Yung perception natin kung ano ba talagang sitwasyon ng kalsada. Yun ang importante. Kaya nga pagka nag-a-apply tayo, no, gusto nila may experience ka na. Kasi alam nila na nasubukan mo na, napakiramdaman mo na, naranasan mo na kung paano magmaneho sa madulas na kalsada, sa bundok man or sa patag, no? Meron ka ng winter experience sa mountain. Yan. Meron ka niyan, makukuha ka kaagad dito. Minsan pa nga pag may advertisement, ano, sa job bank, ganyan, sinasabi nila winter experience in the mountain. O minsan nakadaan ka na ba ng Highway 17 sa Ontario? Yung mga may mga ganyan it's a plus, parang gano'n sinasabi nila kapag meron ka ng driving experience sa mountain, no? So, yan, covered na naman tong part na to, no? So, magbabawas tayo. Ganun ang ginagawa ko, no? Pinagmamasdan ko yung kalsada, pinapakiramdaman. Then pag kanina, di ba, linis. Tapos ngayon, bigla na namang, yan, may ganyan. Slow down na naman ako ng konti. Bawas na naman ako ng bilis. No? Hindi importante na marami kang may drive. Ang importante, safe kang makakarating sa pupuntahan mo. No? Yung bago-bago ako, iniisip ko, ako, bumabagal ako. So, kukunti lang kikitain ko. Iniisip ko yun dati. Pero nung nakaka-gain na ako ng experience, I don't care kung kaunti lang ang madadrive ko. What I care is safe ako. Hindi ako mapupunta ng ditch. Hindi ako makaka-aksidente. Yun ang iniisip ko palagi na ngayon. So kung kailangan kong 80 lang ang takbo ko for the next 10 hours, okay lang. And napansin ko rin nung bago-bago ako, gusto ko na kaagad makauwi. Na para bang pag nag-route planning ako na sinabi ko sa point A hanggang point B, no? Madadrive ko to ng 10 to 11 hours. Para bang pag hindi ko na ma-achieve yun, nagmamadali na ako. Nung bago-bago pa ako, nagmamadali na ako. Parang iniisip ko na gusto ko na makauwi, kaya nagmamadali ako. Pero nung ito na, yung lately na, nakaka-gain na ako ng experience, ano, hindi ko na iniisip. I don't care kung anong oras ako makakauwi. Basta ang what I care is makakauwi ako at makakarating ako ng safe. No, wala akong maaksidente, hindi ako maaksidente. Makakauwi ako in one piece sa bahay. So, yun lamang mga kapatid, ano, maya-maya lang mag-stop na tayo. Meron tayong natitirang 3 hours. Makakadrive pa tayo ng 200 plus, 250, no? Nakadrive na tayo ng almost 1,000 kilometers for today. So, siguro almost mga 900 kilometers na. Mahigit 900 kasi malapit ng Medicine Hat, no? Less than 80 kilometers Medicine Hat na. So
So I think magwa 1,000 na ang aking nadadrive at meron pa akong 3 hours. So mga 910 ganyan ang mga na-drive ko na. So maya maya kita tayo doon sa kung saan man ako mag-i-stop. Iniisip ko sa Brooks, ano? Pero maghanap muna ako ng pwede kong pag-fuelan and then magkita-kita tayo doon maya maya lang mga kapatid. Good evening mga kapatid, ano? Dito na tayo sa rest area. Hindi ko nga alam kung pwede rito ang truck. Pero I think so pwede. Kasi rest area naman to dito sa ano. Pagkalampas ng Brooks, never pa akong nag-ano dito eh. Nag-stop ngayon lang. So dito na tayo mag-stay for the night, ano? Pakita ko sa inyo ang itsura. Yan. Yan ang itsura niya. So mga ganito ang ating mga pinag-i-stopan. Ayan. Walang nakapark kahit isa. I don't know. I think pwede naman ang truck dito. Wala naman nakalagay dun na no truck eh. So ayan. Dito na tayo mag-stay for the night. Nandun ang washroom sa area na yun. So pag kailangan ko mag-washroom, meron namang washroom dito. So walang problema. And yan yung kapaligiran. So yeah, dito natin tatapusin ang araw na to, no? Nakapag-drive din tayo ng halos tignan natin kung ilan na na-drive natin. 1,166. So yeah, medyo malayo din. Ang natira nating oras is 47 minutes, no? Kaya pa lang mag 1,200 plus, ano. But anyways, itutuloy natin bukas ang ating biyahe. Meron pa tayong natitirang 1,081 kilometers to drop off sa Langley, BC. Yan na yung din-wrap upan natin the last time na i-video ko yan. Doon ulit tayo magdi-deliver sa Monday 1 PM. So yun lamang mga kapatid, isang magandang gabi. Kita-kita tayo uli bukas ng umaga.